Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng mga taong naririto na sa kani-kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat tunay po na mabuti siya sa lahat ng panahon sa anumang pagkakataon ng ating mga buhay. Tayo po ay nasa huling linggo na po ng buwan ng May na patuloy po nating nararanasan ng pagpapala, pag-iingat at paggabay po ng ating Diyos na buhay. Tunay po na napakabuti niya po sa ating mga buhay mula noon hanggang ngayon. Ang dami pong pinaranas ng Diyos, marami pong dumaan sa mga pagsubok, gayon din naman po marami pong pinagpala ang ating Diyos na buhay. Marami pong mga panalangin na sinagot at marami pa pong panalangin na sasagutin ng ating Diyos na buhay. Kung naniniwala nga po tayo doon, sumigaw nga po tayo ng Amen. Amen. Sabi nga po sa Psalms 46 verse 10, Be still and know that I am God. Kaya po patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong magtiwala at maniwala sa mga bagay po na magandang gagawin po ng ating Diyos na buhay. Kaya po sa oras na to, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at sama-sama po tayo na magpuri, sama-sama po tayo na magpasalamat at ibigay ang the best na papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Pangungunahan po tayo ni Brother First sa opening prayer at ng worship team. Tayo po ay lumagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon. Yes, O Lord, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin. Tunay nga, O Diyos, na maraming salamat po dahil napagtagumpayan na naman po namin ang isang buwan na nandun, Panginoon, yung pagsama at paggabay mo sa amin. Tunay nga, Lord, na we are so blessed, O God, na malaya po kaming makakapagpuri at magpapasalamat sa iyo. Kaya tanggapin mo po, Panginoon, ang pasasalamat na handog namin sa iyo, Lord. Hallelujah. Yes, O Jesus. Holy Spirit, we welcome you. Yes, O Jesus. Holy Spirit, be with us, O Jesus. Jesus. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang puso pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa Jesus. Tinawag mo kaming iyong anak, Panginoon. Yes, O Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in this place. Di masusukat, di nagkukulang. Pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaabang, kagandahang loob na sa amin nagmahas. Di
tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong ginalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Di akalain, tulad mo'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain, tulad mo'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain, tulad mo'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat. Ating pumawitin. Yes, Jesus. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Yes, Jesus. Hindi kami karapat-dapat. Ating pumawitin. Iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Yes, oh Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Ama, na kami hindi karapat-dapat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Inalay mo ang iyong buhay upang kami maligtas sa aming mga kasalanan. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ka namin papupurihin, patuloy ka namin sasambahin, patuloy namin itataas ang iyong pangalan, Kristo Jesus. Lord, sa umagang ito, patuloy kami nagpapasalamat sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, sa pagising namin sa umaga na mayroon kaming hininga, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ito na patuloy mo pinagkakalob sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyaya mo, sa mga pagpapala mo, Panginoon, sa mga binibigay mo, Panginoon, at patuloy pa rin ibibigay sa amin, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito na may gagawin ka, Panginoon. Marami kang palalakasin, Panginoon. Marami kang itatayo, Panginoon. Marami, Panginoon,
ang lalapit sa iyo, Panginoon. Maraming mga kaluluwa ang magbabago ng dahil sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit, Panginoon. Patuloy kaming nagpapakumbaba, nagpapalinis, Panginoon. Alam namin, Panginoon, marami kaming pagkukulang, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, patuloy kaming nagpapalinis, nagpapakumbaba. Kung ano man ang karumihan na yung nakikita sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Lord. Pakahugasan mo kami ng iyong dagong banal upang maging karapat-dapat kami sa pagsamba sa umagang ito, Lord. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. Ganun din, Lord, nagpapatawad kami sa mga nagkasala sa amin. At Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay kumikilos ka na sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya, Lord, lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, Lord, na ikaw ang patuloy na manguna, magbigay ng karunungan sa bawat isa, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa maghahatid ng mensahe, Panginoon. Langisan mo ang kanyang mga labi, Ama. Ikaw lamang, Panginoon, ang kanyang maitaas. Ikaw lamang ang kanyang maparangalan sa umagang ito, Panginoon. At lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, na lahat ito, Panginoon, ay magiging silbing kalakasan namin sa isang linggo aming tatahakin, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito na maligaya ka na, Panginoon, dahil ikaw namin nasamba sa umagang ito, Panginoon. At dalangin din namin sa umagang ito, Ama, lahat ng aming mga kapatid na wala pa rito, Lord, idako mo ang kanilang mga pangyapak sa lugar nito, Ama, upang sabay-sabay kaming magpupuri sa iyo. Ganun din, Lord, sa aming mga kapatid sa live stream, Panginoon. Lord, ikaw patuloy na magpala sa bawat isa, Panginoon. Abutin mo sila, Panginoon, ng iyong mga kamay, Panginoon, Lord. Salamat, Ama. Dalangin din namin, Ama, pang lahat ng aming pinagkukuha ng source of income namin, Panginoon. Mga trabaho man ito, Panginoon, pagsasaka, paghahanap buhay, Panginoon, sa gobyerno, sa pribado, ito, Panginoon, Lord. Ikaw ang patuloy magpala sa bawat isa, Panginoon. Lahat ng aming mga pangangailangan, alam namin, Panginoon, ikaw magpo-provide, Panginoon. At dalangin din namin sa buong maghapon, Panginoon, na aming gagawin, Panginoon. Ikaw ay mangunguna sa amin, Panginoon. Ikaw ang magliligtas sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito. Ito ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed Sunday Church. Hallelujah. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Isa nga pong malakas na hallelujah. Hallelujah. Amen. Ibigay po natin ang todo-todong pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil tunay nga po na sa araw-araw na tagumpay, araw-araw na kasiyahan, araw-araw na pagpapala. Amen. Hallelujah. Whoa.
Kaya sabay-sabay po nating sambitin, ang Diyos ay walang katulad. Hallelujah! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, church! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang katulad. Oh, wala kang katulad, lalala kang katulad. Isa pa. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Oh, wala kang katulad, lalala kang katulad. So Jesus, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, hallelujah! Oh, 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 anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Yes, Jesus! So Lord, kagalakan ko, oh Diyos, ay ikaw. Kayo po'y magbabad sa Panginoon. Sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba.
Panginoon, na napakasarap pong ibigay sa iyo, Lord, ang papuri, ang the best na papuri at pagsamba na nararapat para sa iyo. Nagagalak po ang aming puso dahil may pribilehiyo po kami na makaawit, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil sa araw-araw ng aming buhay, hindi man po kami sigurado, pero palaging ang mga pangako mo ang siyang sumasama at gumagabay sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil namatay ka, muling nabuhay para kami iligtas. Kaya patuloy po kaming maglilingkod at magpupuri sa iyo, Panginoon. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Yes, oh Lord. Ibinigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawa ng iyong habag at biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Ating pumawitin. Papuri purihin ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa mataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Papuri sa mataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko, lahat ng papuri sa'yo'y bibigay. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang,
Papuri sa kataas-taas. Sambahin at purihin po natin ang Panginoon. Malaya po tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Yes, Jesus. Minsan pa, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Yes. Hallelujah. Hari ng buhay ko. Ang hari ng aming mga buhay, ang hari ng langit, ang Diyos na nagmahal sa amin. Kaya ang iyong mga anak ay luluhod at magsasabi, Ikaw ang Diyos, Ikaw ang tunay at dakila na Diyos. Hallelujah! Ngayong oras po na to, niyayakap tayo ng presensya ng Panginoon. Sa Panginoon may kapahingahan. Sa Panginoon may kapayapaan. Sa Panginoon ay may kagalingan. Ilapit lamang po natin ang ating mga puso sa Diyos at tayo Kanyang katatagpuin. Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Ang iyong nilikha'y lumuluhod, sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha'y lumuluhod, sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha'y lumuluhod, sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha, kami ang likha'y lumuluhod, sa iyo itataas ang ngalan mo.
ika'y dakilain, mapakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama, itataas. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father. Dakilang Ama at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri, Lord. Pinapasasalamatan ka namin sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoong Hesus, naranasan ka namin. Nakatagpo ka namin sa umagang ito, Panginoon. Nandito ang presensya ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Kaya Panginoon, tunay nga ikaw ay dapat naming purihin at sambahin sa umagang ito. Ako ang maibaba, ikaw ang maitaas sa aming pagsamba. Ako po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, anoint mo ang iyong salita. Anoint mo ang iyong lingkod, Panginoon. Anoint mo ang iyong mga anak, Panginoon. Nang iyong buhay na salita ay patuloy po namin itong gagawin, Lord. Magtuloy po kami maging tapat hanggang sa wakas ng aming mga buhay, O God. Salamat na kami ay nakaiyak sa iyo sa umagang ito, O God. Salamat naranasan namin ang pagyakap mo, O God. Lord, una sa lahat, Panginoon, nandito ka sa aming kalagitnaan. Pinararanas mo ang presensya mo sa aming mga anak mo, Panginoon. Kaya binabalik lahat namin ng papuri. Jesus, we honor you, we bless you, and we glorify you, and we love you. In Jesus' name, and all God's people say, Amen and Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God po. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Sa pong kagalakan uli na makasama po kayong lahat. Amen. Thank you po, Pastor. Thank you, Ma'am. At sa inyong lahat po. Thank you uli sa isa pong pribilehyo makapag-share uli ng banal na salita ng Diyos. Amen. Mayroon lang po akong katanungan sa umagang ito. Sino po dito yung mula nang nagsimula yung sambahang ito, nandito pa rin hanggang ngayon? Taas ng mga kamay. Amen. Amen. Dito, marami po ditong pinanganak. Marami po ditong, dito na nag-asawa, dito na nagtapos. Dito na pinagpala. Amen. Lahat tayo nandito pa rin. Kaya ako yung pong isi-share sa umagang ito ay remain faithful until the end. Manatiling tapat hanggang sa wakas. Pakisabi po sa katabi mo, sa kapatid, manatiling tapat hanggang sa wakas. Amen? Marami pong nangyayari sa mundo, sa ating bansa, pero ikaw, kapatid, nandito pa rin po tayo. Wow. Napakasarap pong sumamba. Amen po ba? Ako po ay sumayaw ng sumayaw at umiyak po ako. Kaya palagi pong I am always looking forward po na pumunta dito. Kasi nabliblis po ako. Palakpakan po natin ang worship team. Yung po yung anointed worship. Yung anointing po ng Panginoon, wala pong pagsamba pag wala po ang Panginoon dito. Wala ang anointing ni Lord, wala pong pagsamba. Amen? Kasi po yung pagsamba po yung nagbubukas ng puso natin. Pag
nag-share na po kami ni Pastor ng salita ng Diyos, ito po ay papasok sa ating puso at ito po ay mananatili sa ating mga puso. Amen po ba? Kaya po tayo ay sumasamba. Kasi buong linggo po tayo ay pagod na pagod. 6 days po tayo. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado nagtatrabaho. Busy. Pero salamat sa Panginoon. Ang araw na ito ay araw ng pagsamba at nandito po tayong lahat. Kaya salamat sa katapatan mo, kapatid. Amen? So tayo po ay patuloy na maging tapat, mga minamahal. Ano man ang nangyayari sa mundong ito, tayo po ay patuloy na magiging tapat. Dahil siya ang unang naging tapat sa atin. Lahat ng ginagawa natin, dahil lang sa biyaya, sa grasya niya, sa katapatan niya, sa pagmamahal niya, lahat ng ito. Wala po tayo dito kung hindi dahil sa Kanya. Nasaan na kaya tayo ngayon? Nandun tayo sa mundo. Amen? So, ako po yung nagpapasalamat mula po nung dumating ako dito. Salamat sa mga panalangin. Amen? Alam ko sa Dunwats nyo, pinananalangin yung San Roque. At patuloy na suporta. Amen? Pagmamahal. Amen? Dito po naranasan yung tunay na pamilya sa inyo. Sinang, kayong lahat. At nawala na nga po sila Inda, si Tatang. Amen? At si Mama at si Pastor, yan, sila Ate Marian, sila Ate Isa, kayong lahat, sila Kapitan. Kayong lahat dito na nandito ay pinagpapatuloy yung katapatan ng ating mga magulang. Pinagpapatuloy po natin ito dahil ito po ay maipapasa po natin sa ating mga anak. Amen. So hindi po tayo nandito lang sa umagang ito na wala pong purpose. Ang purpose po natin ay to win souls and make disciples. Ginagawa po natin, kaya palakpakan natin si Lord pa, punong-puno. Wala nang maupuan ang sambahang ito. Dahil yun sa katapatan ng Diyos at katapatan nyo. Amen. Pangarap ko rin po ito. Ilang taon pa lang kami sa San Roque. So kayo, 30 plus years na. So ang isang mangga, hindi po agad namumunga. Ito ay itatanim at aalagaan, kayo yung discipleship. Tapos, didiligan ng didiligan. Kaya ngayong umaga, dinidiligan po ko kayo sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ito po ang magpapalakas sa atin sa buong linggo. Panalangin ko po na sa linggong ito po yung baon nyo. Itong akin pong i-share sa umagang ito. Sabi po dito, faithfulness is being trustworthy. What God has given you, that He can rely on you. Consistency of loyalty, obedience, and commitment to God is the fruit of the Spirit, living with integrity to committing to God's purpose. Ito po yung ating team this year, walking in integrity, living with integrity. Hanggang sa wakas, hanggang sa huling buwan ng taong ito, nasa 5 months pa lang po tayo, lalakad po tayo na may integridad. Amen? Dahil nakikita po natin sa ating bansa, hindi po ginagawa ng ating gobyerno, pananalangin natin na lumakad din po sila sa integridad. Amen? Yun po yung panalangin natin. Ang sabi po sa unang Korinto 4 verse 2, ang katiwalay kailangang maging tapat sa Panginoon. Amen? So lahat po tayo ay katiwala. Ikaw ay manager ka. Amen? Manager ka sa inyong pamilya. Amen? Sa iyong trabaho, sa church, sa ministry, amen, sa business. Lahat po tayo ay katiwala lamang. Amen? God measured faithfulness how you manage. Paano po natin pinapalago ang ating pamilya, ang ating buhay. Amen? Paano natin pinapalago ang simbahan? Paul connect to the word stewards of God gifts and calling. God give you family. Amen? Hindi lang biological family, spiritual family. Children, mga anak. Job, trabaho, amen po ba? Business. And ministry to manage. Amen. So lahat po tayo pinagkatiwalaan. Yung pagtitiwala ng Diyos sa atin, kailangan po nating i-manage ng maayos yon. Amen? Last month po,
This month po, naging busy po kami ni Pastor. Marami po kaming ginawa. Marami pong mga meetings. Marami pong, nagkaroon po kami ng national conference. Marami po kaming natutunan doon tungkol sa being a good steward to God's kingdom. Amen? Yung paano po natin palalaguin, hindi lang po yung spiritual, physical, emotional. Amen? Lalo na ang ating mga kalusugan. Our body is a temple of the Holy Spirit. Kailangan wala po tayong maintenance. Kailangan po, nagpapacheck up po tayo. Di ba na-share ni Pastor nang pumunta po kami sa Batangas, medyo nahilo siya. Pero ano yung preaching niya last week? Mag-fasting. Amen. Mag-fasting. Ako po, bakit po ako hindi tumataba? Ganun pa rin po yung katawan ko. Alam po yung sikreto ko? Hindi po ako makain ng gabi. Minsan lang po. Hindi po ako kumakain ng pagka after 6 o'clock. After alas 6 na po, hindi po tayo kumain na kasi hindi na po matutunaw yun. Hindi na po madadigest. Kaya marami pong taong may sakit kasi natutulog po tayo. Natutulog po tayo pagkagabi. Yung pagkain po natin ay hindi na po ito na natutunaw. Amen po ba? Kaya nangyayari po sa atin bilang tayo ay, habang po tayo ay natutulog, ang nangyayari po sa atin ay, yung pagkain po ay pumupunta po sa pancreas. Hindi po yun napupunta po sa kung saan kinapupuntahan. Amen? So alam po yun ng mga doctor, ng mga nurses. Ako nag-aral po ako ng 2 years ng nursing sa Amerika, pero hindi ko po tinapos. Kasi nga, gusto lang pong malaman yung katawan ko, pag-aralan po yung katawan ko. Kaya yung katawan niyo po natin, pag-aaralan po natin kung ano po yung kinakain niyo na nagre-react, yun po. Magsascience ba ako? So yun po, kasama po yun sa pagtitiwala. Amen? Di ba yan, si Ate Ana, di ba, ang ganda-ganda na. At napagaling na ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Dahil pinagkatiwalaan siya ng kanyang katawan, ginawa niya yung pinapagawa lahat ng doktor. Amen? So yun po, kailangan pag nagkasat, magpapadoktor po. Hindi po sasabihin, hindi tayo magpapadoktor, kailangan po. Ako every 6 months po, blood test, urinary test, lahat po ng test na kailangan ng doktor, pinapagawa ko po yun. Inalagaan ko po yung katawan ko, senior na rin po ako, mga minamahal. Mukhang hindi pa po siya. Purihin po ang Diyos. Amen. Kasi siya po talaga, ayun po, pinagkatiwalaan po tayo lahat ng Diyos, yung ating buhay. Isang beses lang po mabuhay tayo. Kaya mga kabataan, marami po ngayon, 30 years old, 40 years old, nagdadialysis na. Bakit? Sa kinakain po, mag-iingat po tayo. Yung mga milk tea, yung mga isaw, yung mga pagkain sa kalsada, yung mga fried chicken. Alam mo yung mantika, ilang beses nang ginamit yun. Magluto na lang po kayo sa bahay, mga minamahal. Kaya minsan, di ba, pag nagkasakit ka, 2 million ang gastos. Amen? Hindi dapat po ganon. May mga minamahal, kailangan po, tayo po bilang mga anak na ng Diyos, naririnig natin yung mga, marami po tayong pinapakinggan sa Facebook, di ba? Yung mga natural medicine, araw-araw kumain po kayo ng isang pipino. Amen? Isang garlic na fresh. Hindi ko po kayo magkakasakit. Yun po yung ginagawa po. 10 years na po ako dito, never pa po ako na hospital. Purihin ang Diyos. Amen? At ako po ay talagang concerned po ako sa kalusugan. Nagbabaon po ako dahil palagi ng pagkain kahit saan ako pumunta. Kahit sa conference. Palagi po ako may baon. Kasi gusto ko po healthy po. Kasi pag hindi po healthy yung kinakain ko, nagre-react po yung katawan ko. Ganon din po sa ating mga buhay. Kung hindi po tama yung ginagawa natin, nagkakasala pa rin tayo kahit Kristiyano na tayo. Amen? At lahat ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, alam natin na ito ay magpapatatag sa atin. So, unang puntos na po tayo. Tama na yung lecture sa kalusugan. Amen. Number 1 po, unang puntos, remain faithful when life is hard. Ang hirap ng buhay ngayon. Iyon po ba? Pero hindi naman nakikitang naghihirap ka. Ang ganda-ganda mo at mukha kang milyonaryo at milyonaryo kayo sa sambahan. Ito palakpakan natin si Lord.
Yun po yung pagkakaiba ng pagiging tapat ng minamahal. Amen? Kasi nanatili kang tapat, di ba? Nung dumating po ako dito, itong simbahan, 4 lang na pamilya. Amen? Ngayon, ang dami, lahat. Kasi yung mga kabataan na pinalaki dito, dinala na yung mga magulang. Ganon din po sa San Roque, nagpapalaki po ako ng mga bata ngayon. Amen? Ngayon, yung mga kabataan dito nagtapos na. Andito pa rin. Amen? Sabi po dito sa Job 1:1-3, may isang lalaki na nakatira sa lupain ng Oz na nangangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kanyang kamilyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Amen. So sino si Job? Si Job ay good and faithful man, mabuting tao, tapat. Siya ay, katulad natin, sumasamba sa Diyos. Careful of not doing evil. Nag-iingat na gumawa ng kasalanan. Family man din siya, katulad nyo. Marami siyang anak, 10. Pinakamainam, richest man, pinakamayaman, di ba? At marami po siyang katulong. He has servants. Amen. Gusto ba mang matulad ni Job? Gusto ba nating maging katulad niya? But in spite, he had everything. Kahit mayroon na siyang lahat. God tested Job. Binigyan po siya ng pagsubok. Ano nangyari? He lost his children. Nawala lahat ng kanyang anak. He lost his wealth. Basahin niyo po, nandyan po yung mga scripture po. He lost his health. Yung kalusugan niya nawala. At lalo na yung asawa niya, his wife asked him to curse God. Yung asawa niya, sinabing, sumpain na ang Diyos niya. Dahil Dahil sa pagsubok. Amen? Mga asawa, mga misis, saan dito mga misis, taas ang kamay. Kayo po ba, pag may pagsubok na, iwan nyo na asawa nyo, wala na siyang pera. At pag wala, hindi sinasagot yung panalangin. Amen. Anong ginagawa nyo? Simba ka ng simba dyan. Wala naman, di naman tayo pinagpapala. Kasi hindi sa unang taon pa lang ng pagiging Kristiyano mo, sa unang taon, umpire na umpire, mainit na mainit ka. After that, nandyan na yung pagsubok. Amen? Katulad din yun sa pag-aasawa, di ba? In love kayo sa isa't isa. After 1 buwan, 2 buwan, nag-aaway na, di po ba? So kayo yung mga pagsubok po natin, ito po ay, kailangan alam na natin na ang buhay po ay kasama po yung pagsubok. Even Job lost everything, he never lost his integrity. Amen. Job 2:9, his wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Amen. Minasabihan na ba ng asawa mo na mamatay? Grabe po itong asawa na to, huwag niyong gagayahin po. Amen? Mga minamahal na ina. Hindi po tayo ganon. Amen. Pero kasi ito po, pinapakita po dito ng Panginoon na sa gitna ng mga pagsubok, mayroon po talagang mga taong hindi po nila maintindihan. Kaya si Job bilang siya ay isang matapat na tao, isang mabuting tao, takot siyang magkasala sa Diyos, hindi po niya sinumpa ang Diyos at patuloy po siya. Kaya ito po yung naging response ni Job. How to remain faithful when life is hard. Know who God is. Kilalanin mo kung sino ang Diyos mo. Hindi lang kilalanin mo yung asawa mo, kilalanin ang kaibigan mo, ang anak mo, kilalanin po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Job 1:20. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo at nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Amen. So ganun po yung gagawin natin pag mayroon na po tayong pagsubok. Kailangan alam natin kung sino ang Diyos natin. Amen? Kahit babangon ka pa rin, gigising ka pa rin sa umaga, papasok pa rin sa trabaho, magtatrabaho pa rin, mag-aalaga pa rin ng anak. Amen?
At hindi ka mag-iistigsas. At unang-unang gagawin, sasamba sa Diyos. Amen? So ito po yung ginawa. This is the response of Job. He worshiped God. Amen? Napakasarap pong sumamba sa Diyos na buhay. Kasi pag nakakalimutan po natin ang ating mga problema. Amen? At yung kahit 15 minutes lang po, 30 minutes na worship, di ba? Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Gaano pa kaya kung paggising mo pa lang sa umaga, pinuri mo na ang Diyos? Ikaw ay sumamba na. Amen? Job knows who God is. Kilala niya ang kanyang Diyos. His response fell to the ground and worship Him. He did not look at the situation. He knows who His God is. Hindi niya nakita na yung mga paghihirap na yun, na kahit nawala na yung anak niya, nawalan kabuhayan. Amen. Nawala ang lahat. Kayo, ganun din po ba tayo mga minamahal? Mawala na ang lahat sa buhay natin. Amen. Wag lang ang Diyos. He is the God who loves us. Palagi na iisipin, pag nararamdaman mong walang nagmamahal sa'yo, siyang nagmamahal sa atin. Gracious and compassionate. Siya ay mahabagin. Amen. He is the God who is the same yesterday, today, and forever. Marami na tayong pagsubok na dinaanan. Dinaanan natin ang COVID, dinaanan natin ang bagyo. Lahat ng iyon. Nandito pa rin tayo tapat. Dahil alam natin kung sino ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya yun po yung dapat nating iisipin. Kilalanin natin kung sino ang Diyos natin. Kaya si Job po, kaya po siya nagpatuloy. Kaya mayroon po tayong, yung pangalawa po nating puntos ay point po ng how to remain faithful when life is hard is know that things are temporary. Lahat ng bagay po ay temporary lang to. Job 1:21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Amen. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh din ang kukuha. Purihin si Yahweh. Amen. Ganito ba tayo? Pag may pagsubok, pag nahihirapan, di ba yung yung pinanalangin mo, hindi pa binibigay ni Lord? Pero 10 minuto na at bibigay na, nagkasala ka pa. Gumawa ka pa ng sarili mong desisyon. Amen. Pero dito si Job, naalala niya, lahat po tayo ay pinanganak na hubad. Amen? Wala po ditong, anong una pong pinanganak ay mayaman na. Amen? Pero sa mga pagsubok po natin, ang gagawin lang po natin ay pupurihin pa rin natin siya. Amen. Thank you po. Amen. No things are temporary. Lahat po ng bagay na to, itong ating mga kayamanan, mga bahay, sasakyan, lahat ng pagpapalang ito ay temporary lang po. Pag nawala na po tayo dito sa mundong ito, ano mangyayari? Iiwan po natin itong lahat. Kailangan palagi po natin iisipin to. Kasi pag nagkakaproblema na po natin, grabe, stress, depressed ka na, nagkulong ka na sa bahay. Enjoy lang po natin ang buhay. May pagsubok man o wala, maging tapat pa rin tayo sa Diyos. Enjoy po natin. Enjoy nyo yung mga pamilya nyo, yung mga anak nyo, yung mga lola nyo, enjoy po natin. At patagin nating isipin na ito po ay hindi ito magtatagal. Meron bang problemang nagtagal, mga minamahal? Wala. Amen? Lahat ay temporary lang po. Hindi po lahat ng problema ay nag-i-stay. Ikaw lang yung tumatambay. Tapos na, iniisip mo pa rin. Amen? Tapos na yung problema, iniisip mo pa rin. Di ba? So move on lang pag may time. Move forward na po tayo, mga minamahal. Kahit maraming nangyayari sa gobyerno natin, sa bansa natin, hindi po natin isipin, temporary lang po yan. Sabi nga dito, si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh din ang kukuha niyan. Aalisin niya yung mga tiwalag at mga corrupt na mga politician. Papalitan ng Panginoon yun. Hindi po tayo palaging nagiging negative. Amen.
Job understood that we are born to this world with nothing. And that when we die, we leave this world equally empty-handed. Walang-wala. Lahat po tayo mga minamahal, babalik sa lupa. Amen? Kaya huwag kang magmalaki. Huwag po tayong magmamalaki, may ganito na ako, may ganyan na ako. Ito pong lahat. Dapat po yung mga pagpapala natin, ipaglingkod natin sa Diyos. Tama yung ginagawa nyo. Nagtatights kayo, nag-o-offering, nagbibigay, pinapaganda yung simbahan. Kanina nga pagpasok ko, Pastor, ang ganda-ganda po ng simbahan. Parang Tiffany. Palapakan natin si Lord. Yun kasi katapatan ng Diyos dahil tapat kayo. Amen? Ano yun, no God restores. Job 42:10. Ang kabuhayan ni Job ay ibinanlig ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinubli pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Amen. So yun po, di ba kasi alam ni Job ang kanyang Diyos eh. Amen. Na ang lahat na to na pagsubok ay temporary lang at ibabalik niya lahat ng nawala. Yung 7,000 naging 14 na po, 14. Yung 3 naging 6. Yung isa naging 2. Amen? Dinobli pa po. Gusto niyo pang doblehin yung pagpapala, mga minamahal? Amen. Gustong-gusto po natin yun. Amen. Divine blessing of restoration. God's blessing of Job with twice as much he had before illustrates that God can restore and bless abundantly beyond our losses. Lahat ng nawala, mas doble-doble pa. Job's restoration offers hope that can bring good out of suffering and that our trials are not the end of the account. Lahat ng pagsubok po, may pag-asa pa po tayo. Sabi mo sa kape, may pag-asa ka pa. Lahat ng pagsubok na to ay babalik. Amen. Hindi pa po ito katapusan ng mundo, mga minamahal. Kasi may ganito pa po, may generational blessings. Ito po yung pagpapalang ating pong ginagawa sa sambahan. Ganun din kay Job. Sabi dito sa Job 42:16-17. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo at sa ika-4 na salinlahi. Amen. Inang. Sinang nang iimbita na po sa birthday. Yung generation to generation, 4 na lahi. Gusto niyo po ba yun, mga minamahal? Yung apo niyo, mga kaapo-apuhan po ay patuloy na sasamba at magpupuri sa Diyos at patuloy na magiging tapat at patuloy na pagpapalain. Amen. Yun po yung sikreto doon kasi kilala mo kung sino ang Diyos mo. Pag may problema na, anong gagawin? Temporary lang to. Bukas wala na to. Di po ba? Yung problema po ba tumatagal? Ako napapahiya po ako sa Panginoon pag ako po ay nag-aalala. Kasi nandiyan na pala yung pagpapala eh. Kaya ako po ay sa 10 taon natuto po ako magtiwala sa Diyos. Hindi po ako po ay natutong wag mag-complain. Amen? Natuto po akong lumuhod at umiyak. Dahil yun po yung sikreto. At ang pinakasikreto ko po, ito, pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kaya ko po ito na-share sa inyo. Dahil ako po nung bumalik po ako sa Amerika, 3 months po ako nagtrabaho doon. Akala ko, ang hangarin ko po ay magpatayo ng simbahan. Yung pala, hindi pala yun. Pauwiin pala ako ni Lord. Bibigay pala niya yung simbahan na hindi na ako magtatrabaho. Diba, hindi na ako magpapakahirap. Amen. Dahil po, kayo po ba ay, naiiyak po ba kayo pag hindi kayo nakapagbasa ng Bible? Ang sikreto ko po ay magbasa ng Bible. Ano po ako, yung marami pa akong book sa bahay, mahilig pa ako magbasa. Bookworm po ako. Sa isang buwan po, pag hindi ako nagbasa ng isang libro, hindi po ako masaya. Ganun po ako, aywan ko po na naranasan, mula po nang ako po ay college, ganun po yung ginagawa ko. Hanggang sa, ganito po yung naging buhay ko na
Marami po akong alam. Kaya pa ako hindi nakapag-asawa. Dahil, alam ko na na hindi ganun kadali. Minamahal. Amen? Katulad sabi ni Inang, naging pagpapala daw yung nabao siya. Nawido siya. Amen po pa. Kasi nga, naging malaya siyang sumamba. At saka syempre, may purpose si God sa kabuhay niya. Amen. Ito yung generational blessings, mga minamahal. Nandito ka bilang lulo, bilang nanay, tatay, anak, mga anak. Kaya kayo nandito kasi yung salin lahi nyo, yung magiging anak nyo, magiging apo, hanggang 4 na henerasyon. Amen? Katulad ng buhay ni Job po. Si Job po ay kahit mawala na ang lahat, wag lang siyang tumigil sa pagsamba. Ngayong umaga ba na, kahit masama ang pakiramdam mo, kahit gusto mo pang matulog, pero nandito ka. Salamat sa katapatan mo. Palapakan po natin ang Panginoon. So yun po yung unang puntos natin. Remain faithful when life is hard. Sa hirap ng buhay ngayon. Pero bilang mga anak ng Diyos, hindi nakikitang naghihirap tayo. Amen? Nandoon kasi kilala natin kung sino ang Diyos natin. Alam natin na temporary lang ang lahat. At alam natin na ibabalik ang namawawala sa'yo. Lahat ng mawawala sa'yo, ibabalik po yun. Siksig, liglig, umaapaw pa. Alam po natin lahat yun dito. Tayong lahat na nandito ngayon. Amen. Kasi yun po yung Diyos natin . Yun po ang ating Diyos na buhay na tapat sa atin, mga buhay. Nasa second point na po tayo, remain faithful in times of blessings. Ito po. May twist po dito. Unang Hari 3:13, ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi. Kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Amen. Ito po ay si Solomon po ito. Kilala niyo si Haring Solomon, anak po siya ni Haring David. Siya po yung umalili kay David at siya po ang nagpatayo ng templo. God bless Solomon. Ang hiningiling lang po ni Solomon ay discerning spirit to govern the Israelites. Karunungan para kanya pong mahawakan, mamanis niya po ang mga Israelita. Kaya natuwa po ang Diyos. Amen? Tayo po, pag tayo na-manage po natin ating pamilya, ang ating mga anak, nakatapos ng pag-aaral, matutuwa po ang Diyos sa ating lahat. Mga anak, nakatapos kayo ng pag-aaral, hindi lang ang magulang nyo ang masaya, pati ang ating Diyos na buhay. Amen? The Lord was pleased because He did not ask for wealth and honor. Hindi siya humingi pa ng maraming kayamanan. Amen? The Lord gave him wealth and honor at the end, but at the end of his life, turned away from God instead of completely faithful to Him. Bakit si Solomon ay nag-backslide? Sabi dito, know to handle your blessings. Alamin mo kung paano mo hawakan yung pagpapala mo. Amen? Unang Hari 11:1. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod sa mga anak ni Paraon, nag-asawa siya ng babaeng Moabita, Amonita, Edomita, at Sidonio, at Hitiyo. Amen. So, ano nangyari? Dahil pinagpala siya, ano nangyari? Nagkaroon siya ng maraming asawa. Sound familiar sa Pilipinas? Pag mayaman, maraming may stress. Amen. Maraming pamilya. Pero oso na rin ngayon, kahit hindi mayaman. Naka-4, naka-5 na. So, yun po yun, di ba? Kaya yung pagpapala, kailangan alam mo kung paano mo i-handle. Pag may nagpala na, bili ka agad ng sasakyan. Hindi naman kailangan ng sasakyan. Yung sasakyan po, nagdi-depreciate po yan. Kung kaya naman motor lang muna. Amen? Tapos mangungutang sa credit card. Punong-puno. Tapos problema, imin po ba? Hindi po tayo marunong mag-handle, humawak. Kailangan mga nanay, marunong kayo mag-budget. Amen? Kaya para hindi mangungutang. Mga anak, mga kabataan. Amen? Huwag milk tea ng milk tea. Kailangan tubig. Amen? So, know that faithfulness is daily choice, not a feeling.
Kailangan palagi po, ang choice po natin ay maging tapat, hindi yung emosyon. Nasabi yan ni Pastor dito palagi. Unang Hari 1, 11:3-4. Verse 3, ang mga asawa niya mula sa lipi at 700. Grabe, ang dami. At kanyang mga asawang lingkod ay 300. Grabe, ang dami, 1,000. 365 days lang tayo. Ilang minutos lang sa ibang mga asawa. Amen po ba? Grabe, di ba? Nang matanda si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya naging tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ng David na kanyang ama. Amen. Kaya ito yung twist. Di ba? So, pag-iingatan po natin mga kabataan. Yung ating pong emosyon. Marami po ngayon, maraming teenage pregnancy. Salamat sa Panginoon dito yung mga bata, tapat. Amen. Naglilingkod at nagtatapos. Amen. At mga kabataan, pag nakatapos na po kayo, please lang po, huwag kayong makakalimot sa Diyos. Huwag kayong makakalimot, lalo na yung lumaki dito na nag-aral. May trabaho ka na, mag-tithes ka. Magbigay ka sa Lord. Amen? Mga minamahal. Kasi mga anak, alam mo kung gaano katapat ang Diyos sa'yo. Amen? Ako po yung church po namin sa San Roque, hindi po yung, wala po kaming maraming tithes doon at offering. Yung po ay marami pong nagdo-donate na mga may nag-donate po sa akin ng young professional doon, nagtatites po sa akin. Hindi po sila nagsasamba sa church, pero nagtatites po sa akin. Yun po sila na disciple ko po noon, nung pandemic. Kaya mahirap po, dito po, may isa po ditong tatawaging pastor, apostol, amen, teacher, lahat po tayo ay may katiwala lang. Kaya pag nakatapos ka na, alam mo, marami na dito na mga kabataan na nagtatites na, nagbibigay na. Amen? Kaya ka nakatapos dahil sa katapatan ng Diyos, hindi dahil sa iyo, hindi sa talino mo. Kaya wag mo sasabihin, bibili ka muna ng kotse bago ba magbigay kay Lord. Amen. So, yun po, paalala lang po yun, patalastas. Pero dito naman po tapat ang mga kabataan dito. Kaalam po nating mag-handle ng ating pagpapala. Amen. Huwag tayong maging katulad ni Solomon. Ginamit niya yung kayamanan niya sa mga babae. Amen. Mga anak, isa lang ang asawa, katulad ng mga magulang nyo. Amen. Ipagpatuloy nyo kung anong ginawa ng lula nyo, ng lulo nyo. Lahat ng mga pagsubok noon, kung ano man mali man ang ginawa nila, kayo ay hindi nyo nagagawin yon. Amen. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos, kilala mo na yung Diyos mo, at alam mo, ng lahat ng bagay na to ay hindi natin ito madadala sa langit. Amen. So ano yung unang punto? Remain faithful when life is hard. Remain faithful in times of blessings. Yung pangalawang puntos natin. Sa pagpapala po natin na yun, yung po ay alamin natin na yung 10% sa Lord kaagad, di ba? Tapos kung ano pa yung mga offering, yung mga bibigay nyo sa church. Kaya nga ito, naka-aircon. Amen po ba? Kaya lahat tayo komportabling nandito. Amen. Kasi yung mga blessing, ginagamit nyo ng tama. At lalo pa kayong pagpapalain. Amen. Number 3 na po tayo. 3 puntos natin ay remain faithful in your calling. Maging tapat po tayo sa ating mga panawagan. Bilang isang ina, ama, anak, kami pastor, lingkod ng Diyos, sa ating business, maging tapat po tayo. Sabi dito sa unang Samuel 12:24, subalit matakot kayo kay Yahweh. Amen. Manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran niyo siya ninyo sa ang buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Amen. So paano tayo maninitiling tapat? Tayo po daw po ay buong puso. Yung puso po natin, iingatan natin. At palagi nating alalahanin lahat ng ginawa niya mula nung maliit ka pa, pagkabata mo hanggang ngayon. Nanay ka na, tatay ka na, lulo ka na, lula ka na. Amen? Naging tapat ang Diyos sa atin. Natutuwa ako kay Tita Emma kasi alam niya, tapat ang Diyos sa kanyang mga anak. Tapos lahat, palakpakan natin si Lord.
Tatlong anak niya, may mga trabaho. Kayo tayong lahat dito, lahat ng hindi pa nakakatapos, lahat kayo magtatapos. Yun po yung panalangin namin ng pastor. Kasi bilang mga magulang, kayo ay tapat sa paglilingkod. Buong puso kayo nandito, umaga pa lang. Sinusuportahan niyo yung simbahan, lalo na si pastor, tsaka si mama, tsaka ako. Amen? Kasi tayo po ay isang pamilya, tinawag tayo. Ako ba pinangarap ko na ako po ay nasa Park Avenue, mapupunta ako sa Pangclara? P pa rin, pero Pangclara pala, hindi Park Avenue. Park Avenue, New York, naging Pangclara, Candaba. Amen? Maisip ko ba yon? Hindi. Dahil sumunod po ako sa kanyang panawagan. Amen. Fear God, matakot po tayo sa Diyos. Serve Him like a servant. Palagi po tayong mapagpakumbaba. Ang ating pong paa ay nasa floor. Ano ba itong Tagalog ng floor? Sahig. Put our feet on the ground. Amen. Love Him with all your heart. At palagi nating aalalahan, remember that great things He has done. Lahat ng mga kabutihan, lahat alalahanin mo. Pag may pagsubok ka, alalahan, wow, nangyari na ito. Binalik lang ni Lord yung pagsubok kasi hindi mo pa napagtagumpayan. Amen. Pag napagtagumpayan, hindi na ibabalik yun. Kasi paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan, paulit-ulit na hindi ka marunong mag-budget, kaya ikaw na-short. Paulit-ulit mong hindi ka kumakain ng tamang pagkain, hindi ka natutulog ng maaga, bakit ka nagkakasakit? Amen? Kasi yung katawan natin ay templo ng Diyos. Ang ating mga pamilya, aalagaan natin. Lalo na ito, be faithful in your communion with God. Consistent personal devotion. Tuloy-tuloy na pagdidebosyon, hindi nawawala. Prayer and fasting. Meditating God's Word. Always hungry in the presence of God. Parati po tayong mauhaw sa presensya ng Diyos. Di ba kayo gusto nyo, linggo na naman? Kasi ang sarap sumamba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yung communion po, yung ugnayan natin sa Diyos, huwag po nating pababayaan. Kuling po natin yun na makipag-ugnayan sa Diyos araw-araw pagising pa lang. Amen? Kaya sabi ko kanina nung nasa ibang bansa ako, umiiyak po ako kasi hindi na ako makapag-devotion. 12 hours po ako, 13 hours, 14 hours nagtatrabaho. Sabi ko, Lord, saan ko naman dadalhin yung pera na yan? Pagtanda ko, iwan kanino, wala akong anak. Maglingkod na lang ako. Surrender na po ako, Lord. Lawakan natin si Lord. Matthew 26:39. Lumayo siya ng kaunti at nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kupang ito. Kupang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang mangyari. Amen. Yun po. Kailangan po palagi po yung kalooban ng Diyos sa mangyari sa ating mga buhay. Yun yung kalooban natin. Alam po natin yun. Kasi pag hindi po kalooban ng Diyos, hindi po tayo masaya, mga minamahal. Nan po yung struggle, kinakabahan ka palagi. Kasi alam mo, maling desisyon. Amen? Maling business ang pinasok mo, scam. Lahat ng mga pagkakamali. Alam nyo na yon. Di ko na dapat sabihin isa-isahin sa inyo. Palagi po yung puso po natin ay malinis. Amen? Kaya ang ating pong pamantayan palagi, si Jesus. Jesus fully surrendered to God. He endured His calling. Pinagtagumpayan niya. His calling ended up to His death on the cross. Amen? Namatay siya sa cross, pero nabuhay siya uli. He did in victory. He resurrected, even the grave not prevailed. Wala pong mga problema, wala pong pagsubok na hindi po natin mapapagtagumpayan. Sabi dito sa Matthew 24:13-14. Verse 13, ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Wag mong sabihin ligtas ka na dahil Kristiyano ka na. Ito salita po ito ng Panginoon, hindi ko po salita. Amen? Verse 14, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng bansa at saka darating ang wakas. Mga minamahal, hindi pa darating si Lord. Dahil yung kapatid mo, yung pamilya mo, hindi pa Kristiyano. Ayaw ng Panginoon, ito salita niya po ito.
ipangaral sa mundo, sa buong sanlibutan. Kaya yun po yung atin winning disciples. Amen? And impact the world. Lahat po dito may kung magiging missionary. Yung kabataan na yan, mga bata, mga graduate na yan. Sila Ate Hani, mag-a-abroad po yan. Sa ibang bansa, lahat na mag-a-abroad dito, magiging nurse, ano man ang mga trabaho nyo, IT, yan sila Kuya Aban, lahat ng kabataan dito mag-a-abroad. Mga anak, pagdating nyo sa ibang bansa, maghanap kayo ng simbahan. Ipagamit nyo pa rin yung mga natutunan nyo dito, ipagamit nyo rin sa Panginoon kasi ganun ang ginawa ko po. Ako ay 17 years old nang naging Christian po ako, born again ako. 17 years old lang po ako. Ano pa po ako. Tapos nakikita ko po talaga na yung plano ng Diyos sa akin, pero mayroon pong kurot sa puso ko. Pag hindi po ako nakapaglingkod sa Diyos, parang kulang yung buhay ko. Yun po yung palagi kong naalala. Sabi ko, Lord, ba't ganito? Pero ang tagal po, 30 years pa. Bago ako naghintay, bago pa ako binalik dito sa Pilipinas. Sabi ko, Lord, ganun pala yun. Kaya pag binalikan mo, binalikan po natin yung lahat mga kabataan, lalo na kayo, aalis kayo, maging tapat kayo. Maghanap kayo ng simbahan, maglingkod kayo. Hindi pag naglingkod na kayo, nagpamilya na kayo. Marami po akong mini-minister sa Amerika, mga babae, mga Pilipino, lahat ng lahi. Dahil sa maling desisyon. Nag-divorce, binubugbog, lahat. Kaya po hindi po ako nagka-trauma, natuto po ako. Natuto po ako sa ibang tao. Tayo po ay matuto dapat sa ibang tao. Yung pinagdaanan ni kapatid, hindi mo na dapat pinagdadaanan. Dahil anak ka na ng Diyos. Dahil tapat ang Diyos sa'yo. Yung pagpapala, paggising pa lang sa umaga, yun ay pagpapala na. Lahat ang pamilya mo, lahat ng mga bagay na mayroon ka, palagi po nating ipagpapasalamat sa Lord. Let us serve Him faithfully. Mga minamahal, inuuna ko yung mga bata, pag alis niyo kung saan kayo magtatrabaho, sa Manila man o saan man kayo rin, patuloy na sumamba, patuloy na maglingkod, patuloy na magbigay sa church, lalo na sa church na to. Amen. Kasi marami pa tayong kaluluwa. Dadagdagan pa itong simbahan na to. Kasi kulang na. Amen? At magkakaapo pa kayo, magkakaanak. This church is so small for you, guys. Maliit na maliit ito. Magkaka-second floor tayo, magkakadalawang service. Amen? Let us continue to win souls and make disciples. The greatest blessing is to transform lives that we minister. Yung taong nabago dahil sa'yo. The greatest reward, one soul, life being transformed, isang kaluluwa. Because you did not give up in serving God. Pakisabi po sa katabi natin, never, never give up. Huwag po tayong mag-give up, mga minamahal. Ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, sabi ko, temporary lang. Mawala man ang lahat, ibabalik ni Lord ng doble-doble yon. Yung mga nangyari, tapos na po yun. Yung bansa natin, panalangin natin, na yung mga anak nyo, mga apo nyo, hindi na mangyayari yun. Dahil may takot na sa Diyos. Amen? Kabilang tayong mga anak na ng Diyos na tapat, tayo po ay tumayo sa umagang ito. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Mga minamahal, magpasiyasat po tayo sa ating mga puso. Kung mayroon ditong hindi tapat, hallelujah. Alam po ng Panginoon, wala po tayong maitatago sa Kanya. Hallelujah. Doon din po sa ating mga naka-join online. Patuloy po tayo maging tapat. Jesus. Naya't dakila. Awitin po natin ito sa ating mula sa ating puso. Bakas at walang kapantay. Jesus. Sa aming puso, Sa aming buhay. Jesus. pagpunit pagsambay,
magpakailanman. luwalhatiin ka. Ang katapatan mo, Diyos, tunay at Jesus, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. ang pag-ibig mo'y wagas at walang Kabantay. Jesus. sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang lagi kong Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang lagi kong sasambahin, sasambahin. Awitin
Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, Ikaw'y napakabuti at tapat sa aming mga anak mo, Panginoon. Lord, salamat. Narito po kami sa umagang ito, Panginoon. Sinusuko po namin ang aming mga buhay. Humingi po kami ng tawad sa panahon na hindi kami naging tapat sa iyo. Lord, alam namin na Ikaw ang Diyos na nagbigay ng lahat, kahit ang aming buhay. Kaya doon po sa mga sa online po na hindi pa nakilala sa Panginoon, at ganun din dito pag may bago na hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Manalangin po tayo ng ganito. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Ngayon na alam ko na binigay mo ang buhay mo sa akin, kaya tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas at ikaw ang maghari sa aking buhay. Banal na Espiritu, ikaw ang patuloy na gumabay sa akin sa pang-araw-araw kong pamumuhay. At patuloy na pag-iingat mo at na ako po ay nagagalak ng aking pangalan ay nakalagay na sa aklat ng buhay. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, salamat sa mga anak mo na nandito mo nakarinig ang banal na salita. Kami po ay mananatiling tapat kahit nahihirapan. Mananatili po kaming tapat sa mga pagpapala at mananatili kaming tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Lalalam namin, wala po kaming madalalala pag uwi namin sa iyo. Lahat ay iwan namin. Ngayon dinideklara ko ng aming mga anak, mga apo, hanggang sa kaapat na henerasyon ay magpupuri at sasamba sa iyo. I declare blessing upon blessing. Favor upon your people, O God. Jesus, Jesus, Jesus. Lord, kailangan ka namin. Kailangan ka namin sa panahong ito, Panginoon. Lord, kailangan ka ng aming bansa. Lord, ng aming mga politicians, aming presidente, Panginoon. Lord, mayroon pong taong mag-share ng gospel sa kanila, Panginoon. Sa Kongreso, sa Senado. Makakilala sila sa iyo, Panginoon. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa, O God. Lord, magkaroon po sila ng takot sa iyo. Lord, ang susunod na henerasyon ay hindi na po maghirap, Panginoon. Lord, hindi nila maranasan, Lord, ang ganitong buhay, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 O katagpuin mo ang bawat isang mga anak mo na nandito ngayon. Lord, ang iyong salita ay nangusap. Mangusap po sa amin ang salita mo sa umagang ito, God. Hallelujah, Jesus. Paglabas namin, Lord, dala-dala namin ang presensya mo. Dala-dala namin ang patuloy, Lord, ng pagiging tapat sa aming mga pamilya, sa aming magulang, sa aming trabaho, sa aming business. Hallelujah. Pagiging tapat. Hallelujah. Sa ministeryo, pinagkatiwala mo sa amin, O God. Hindi po namin ito magagawa pag wala ka, O God. Kaya sa iyo kami nakadepende. Lord, patuloy naming sinusoko ang aming mga buhay. Sa linggong ito, Lord, sasamahan mo ang iyong mga anak. Samahan mo ng pagpapala. Pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, mga kabuhayan. Alam namin na ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace.
In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, and all God's people say, Amen and Amen.